Ang mundo ay puno ng mga kakaibang, hindi pa nare-resolbang mga misteryo. Mula sa mga krimen na naging cold cases hanggang sa pagsagot ng mga tanong tungkol sa universo. Pareho mang maliliit o malalaking misteryo. Pareho silang may kapangyarihang magpalito. Ang Tabby Star ay isa sa pinaka-misteryosong bagay sa universo. Mahigit isang siglo na itong sinusuri ng mga astronomo. Pero kamakailan lamang napansin ang kakaibang liwanag mula sa bituin. Misteryoso pa rin ito at marami na ang mungkaing paliwanag mula ulap ng alikabok hanggang teknolohiyang extraterrestrial. Ang Tabby Star ay matatakpuan 1,400 at 70 light years mula sa daigdig sa konstelasyon ng Cygnus. Hindi ito makikita ng walang teleskopyo at sa una, hindi ito kakaiba sa mga bituin sa paligid. Sa masusing pagmamasid lang, mapapansin ang misteryo. Noong 2015, tiningnan ng mga citizen scientist ang datos ng Kepler Space Telescope ng NASA para sa Planet Hunters Project. Layunin itong tuklasin ang posibleng exoplanet, mga planetang umiikot sa bituin maliban sa araw. Hindi direktang nakikita ang mga planetang ito, pero kapag dumaan sila sa harap ng bituin, nagdudulot sila ng bahagyang pagdilim. Natututukoy ang pagdilim na ito at ito ang hinahanap ng mga planet hunters habang sinusuri nila ang datos. Nagpakita ng kakaibang pagdilim ang Tabby Star, di katulad ng mga nakita ng proyekto. Mas pabago-bago ang pagdilim, may dahan-dahang paghina ng liwanag ng bituin at may biglaang pagbaba na unti-unting bumabalik. Malakayang pagbaba ng liwanag, kaya kung planeta ang dahilan, dapat kalahati ito ng laki ng bituin. Hindi regular ang malalaking pagbabang ito at iba sa mga pattern ng ibang exoplanet. Napansin ng mga astronomo ang misteryosong bagay na ito at sinimulan ang mas malawak na pag-aaral. Bago pa makuha ang maraming datos, nagsimula na ang mga espekulasyon sa sanhi ng misteryo. Ang isa sa mga malikaing teorya ay napansin ng mga hindi siyentipikong media. Iminungkahi nitong may mga mas advanced na nilalang mula sa ibang planeta kaysa sa mga tao sa daigdig. Ang Dyson Sphere ay isang haka-hakang teknolohiya na maaring gamitin ng isang advanced na sibilisasyon upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa enerhiya. Isang megastrukturang nakapalibot sa bituin na sumisipsip ng enerhiya para magamit ng mga nilalang. Isang antas sa ibaba nito, ang Dyson Swarm, binubuo ng maraming satellite na umiikot sa bituin sa kanilang orbit at kumukolekta ng enerhiya. Sa teorya, magpapadilim ng liwanag ng bituin ang Dyson Swarm, pero hindi nito sapat na maipaliwanag ang karamihan ng datos. Walang dahilan para isiping mas mahusay na paliwanag ang Dyson Swarm kaysa sa mga likas na bagay na umiikot sa bituin. Ang bituin ni Tabby ay isang F-type main sequence star na mas maiksi ang buhay kaysa sa ating araw. Malamang walang sapat na advanced na buhay sa mga planetang umiikot sa bituin para magawa ang ganitong technological na tagumpay. Habang nangongolekta ng datos, may natuklasan ang mga siyentipiko. Hindi pantay ang pagdilim ng liwanag ng bituin ni Tabby. Mas kaunting pagdilim sa infrared kumpara sa ultraviolet. Ipinapahiwatig nitong napakaliit ng sanhi ng pagdilim, mas maliit pa sa kahit anong umiikot na satellite. Iminungkahi ng mga siyentipiko na ulap ng alikabok ang sanhi ng pagdilim. Pero hindi pa rin nito lubos na ipapaliwanag lahat ng datos. Hindi nito maipapaliwanag ang panandalian, ngunit napakalalaking pagbaba ng liwanag at hindi rin ito naipapaliwanag kung saan nagmula ang alikabok. May bagong teorya na posibleng isang ulilang exomoon ang may kasalanan. Wala pang natutuklasang exomoon pero posible ito ayon sa teorya. Kung may exomoon na umiikot sa planetang nasira malapit sa bituin ni Tabby, posible itong mag-orbit mag-isa sa bituin. Kung sapat ang lapit, unti-unting huhugutin ng bituin ang material mula sa buwan. Mag-iwan ng ulap ng alikabok at mas panalaking bagay na posibleng magpaliwanag sa mas malalaking pagdilim. Malabong extraterrestrial ang sanhi ng misteryo ng bituin ni Tabby, pero wala pa ring sapat na paliwanag ang mga siyentipiko. Maaring kakaiba ang bituin at hindi pa natin ito nakita dati.
Noong ika-27 ng Abril, 1813 at 13 sumiklab ang labanan sa York at naging bahagi ito ng digmaan ng 1812. Naganap ito sa kasalukuyang Toronto, Canada, nang salakayin ng mga puwersang Amerikano ang lungsod sa pamamagitan ng amphibious na pag-atake at nagpasya silang lusubin at nakawan ito. Sinilaban at winasak ang parlamento, pampublikong gusali at mga bodega. Dahil dito, nayinig ang militar ng Britanya nang masakop ang York at mawalan ng ilang dating kolonya. Hindi ito nagustuhan ng mga Britanya, kaya noong 1814 nagpasya silang maghiganti. Hindi nila sinalakay ang York gaya ng inaasahan at pinili nilang salakayin ang Washington, kabisera ng US. Dumating ang tropang Britanya na pinamunuan ni na Major General Robert Ross at Admiral George Cockburn sa labas ng lungsod noong Agosto 24 at sinalubong ng mga sundalong Amerikano. Nagkaroon ng labanan, ngunit agad na talo ang mga Amerikano at umatras sa lungsod. Agad na pumasok ang mga Britanya sa lungsod at mabilis nilang nakuha ang kontrol, ngunit hindi sila nakontento sa simpleng pagsakop sa kabisera. Nagdesisyon silang kantihan ang mga Amerikano sa pagsalakay at paninira sa lungsod, tulad ng ginawa sa York dati na nagdulot ng malaking pinsala. Sinunog ang White House, Treasury Department at iba pang gusali ng pamahalaan, at kapansin-pansin walang namatay na sundalong Britanya. Bago sinunog ang White House, dumating si Cockburn sa gusali at kumain ng pagkaing inihanda para kay Pangulong James Madison bago siya napilitang tumakas. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng National Intelligencer na may malinaw na layunin. Naglabas ng mapanirang komento ang editor tungkol kay Cockburn at inalis lahat ng letran C sa imprenta para hindi maisulat ang pangalan niya. Pagbalik niya sa barracks, nagpasya siyang isang sundalo na lang ang magbantay dahil tiwala siyang talo na ang mga Amerikano. Nagpatuloy ang paninira kinabukasan pero nagsimula ito sa sakuna. Sa Fort McNair, 12 sundalo ang namatay ng aksidenteng maagang sindihan ang pulbura at sumabog. Gayunpaman, patuloy pa rin nasusunog ang malaking bahagi ng Washington at tila maraming mahalagang gusali at mga kilalang pook ang tuluyang mawawasak. Ngunit pagkatapos, sa isang nakakagulat na pagkakataon, nagsimulang magbago ang panahon at nangyari ito ng mabilis. Isang buhawi ang tumama, winasak ang bubong ng bahay, pinunot ang puno at nagdala ng malakas na ulan sa kabisera. Ang mga sunog na siningdihan ng mga Briton ay lahat na apula at ayon sa lahat ng ulat, ang araw ay naging tila dapit-hapon. Mas pinalala ng malalakas na hangin at kidlat ang sitwasyon sa loob ng halos 2 oras na nag-iwan sa maraming tao na naghikaos. Ang kinalabasan ng sitwasyon ay maraming mga gusali na inakalang nasira na ay sa katunayan ay nailigtas na ayon sa mga tao ay hindi maikakailang isang himala. Ang iba ay naniniwalang ito'y simpleng swerte lang na dulot ng isang di manamang na pagkakatugma ng mga pangyayari. Pero kahit ano pa ang dahilan, napigilan ang pinsala sa lungsod at umalis ang mga Briton matapos ang 26 na oras mula pagdating nila. Noong Hulyo ng 2023, nag-check-in si Jared Shadid sa isang Airbnb sa Seattle. Noong araw ding iyon, umalis siya sa property at iniwan lahat ng gamit niya. Mula noon, hindi na siya nakita o nabalitaan man lang ng mga mahal niya sa buhay. Si Jared ay isang matagumpay na immigration lawyer mula Queens, New York. May doctorate siya sa batas mula Duke University School of Law at naging intern sa Common Cause at Hudson Institute sa Washington, D.C. Malaki ang malasakit niya sa pagtulong sa mga kapuspalad. Sabi ng mga kaibigan niya, mabait at matalino siya. Si Jared ay tumira sa Baltimore at nagtrabaho sa Grossman Young and Hammond Law Firm sa Washington, D.C. Mahilig siyang manood ng konsyerto at magsulat tungkol dito sa kanyang blog sa libreng oras. Interesado siya sa pagsusulat at ayon sa mga kaibigan niya, ay nagsusulat siya ng isang libro. Ayon sa mga kaibigan, tila namumuhay si Jared ng American Dream, pero may nagbago noong tag-init ng 2023. Bigla siyang nag-resign sa trabaho at nagsimula ng road trip sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Nakapag-road trip na si Jared dati, pero ngayon, hindi niya sinabi kanino man ang pupuntahan niya.
Hindi na siya nakontak ng mga kaibigan mula Desyembre 2022 at nalaman ng pamilya ang biyahe niya nang i-report siyang nawawala. Noong Hulyo 30, nag-check-in si Jared sa Airbnb sa Seattle. Nahuli siya ng doorbell camera na may dalang gamit kasama ang laptop papasok sa property. Umalis agad si Jared sa bahay. Iniwan niya lahat ng kanyang mga electronics, kabilang ang kanyang telepono, kaya naging mahirap subaybayan ang kanyang mga galaw pagkatapos nito. Tinawagan ng pulisya ang pamilya ni Jared nang hindi siya nag-check-out. Walang sinuman ang may idea kung saan siya maaring nagpunta at wala ring paraan para makontak siya. Gamit ang kanyang Airbnb account, natuntun nila ang kanyang mga galaw bago siya tumuloy sa Seattle. Huminto siya sa Fort Washington at Los Angeles, California. Seattle ang huli niyang hintuan at wala na siyang ibang booking pagkatapos nito. Nawala ang kotse ni Jared pero agad natagpuan. Noong Agosto 17, nakita ng pulisya ang sasakyan sa isang residential area sa Atwater Village, LA. Batay sa parking ticket, nandun na ito mula ika-4 bago pa kontakin ng pulisya ang pamilya ni Jared. Ang kaisa-isang koneksyon ni Jared sa Los Angeles ay isang kaibigan sa universidad, pero hindi sila nag-usap nung nawala siya. Ayon sa isang kaibigang nag-post online, nakita siyang umalis sa garahe sa Seattle. Nakuhanan siya ng traffic camera mga 20 milya sa timog ng Airbnb at nakita rin sa Dunkin' Donuts malapit sa kinaroroonan ng sasakyan niya. Paulit-ulit nanawagan ang pamilya ni Jared at nag-ipon ng pera para kumuha ng pribadong investigador sa paghahanap ng nawawala nilang mahal sa buhay. Sa kasamaan palad, matapos ang ilang paunan-ulat tungkol sa pagkawala niya, kaunti na lang ang balita tungkol sa kaso niya. Patuloy na may kaibigan si Jared na nagbabahagi ng impormasyon sa investigasyon sa form na web sleuths. Nalaman niya na ilang beses na palang naaresto si Jared sa estado ng Washington matapos siyang mawala, kadalasan dahil sa mga bagay tulad ng trespassing o pagnanakaw ng pagkain. May isang tao rin na tumutugma sa kanyang paglalarawan ang nakita na namumuhay bilang palaboy sa lugar. Sinubukan ng kanyang pamilya na kontakin ang mga public defender sa kaso ni Jared para mabigyan siya ng anumang tulong na kailangan niya. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng bawat pag-aresto, basta na lang siyang pinalaya at bumalik sa lansangan at muling nawala sa paningin. Kaya patuloy pa rin ang paghahanap. Si Jared ay inilarawan na may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at may timbang na 150 libra nung siya ay nawala. Si Jared ay may lahing Aprikano-Amerikano at Lebanese at mayroong maraming tattoo, kabilang ang isang dragon sa kanyang kanang binti, isang hilera at kulom sa kanyang braso, at isang larawan ng kanyang ina sa kanyang balikat. Ang sinumang may impormasyon ay maaring makipag-ugnayan sa Seattle Police Department sa 200-665,011. Ang London Daily Telegraph, na kilala ngayon bilang Daily Telegraph, ay nagvalatadla ng mga crossword puzzle sa bawat issue mula pa noong 1929. Bagaman madalas iture na pampalipas oras ang mga puzzle na ito, 2 beses nang iniimbestigahan ng gobyerno ang crossword ng pahayagang ito dahil pinaghinalaang nilabag ang pambansang seguridad. Noong 1942 sa ikalawang digmaang pandaigdig, naglabas ang crossword na may pahiwatig na French port at ang sagot ay Dieppe. Dito mismo napansin na magaganap ang pagsalakay kinabukasan. Nag-imbestiga ang MI5, ang ahensya ng kontra-espiya ng Britanya, dahil sa posibleng kompromiso sa pahayagan. Ngunit nalaman nilang nagkataon lang ito at walang masamang nangyari. Pagkalipas ng 2 taon, dumating ang isa sa pinakamahalagang petsa ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nasa kalagitnaan na ang pagpaplano para sa pagsalakay ng D-Day. At noong 2 ng Hunyo ng taong yan, naglathala muli ang Telegraph ng isa sa kanilang mga crossword puzzle. Isang opisyal ng British Intelligence ang nakakuha ng kopya at minsang sinubukan ang puzzle. Sa kanyang pagkabigla, napansin niyang ang sagot sa 17 down ay Utah at agad itong nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Sa loob ng 2 buwan, sasalakayin ng American 4th Infantry Division ang dalampasigang may codename na Utah. Ngunit inisip niyang nagkataon mang ito.
Sinagutan niya ang sagot at ipinagpatuloy ang puzzle. Pero hindi niya matanggal sa isip na baka sinadya talagang ilagay ang sagot sa diaryo para sa isang partikular na dahilan tulad ng pagpaparating ng impormasyon sa militar ng Aleman. Nagdesisyon siyang tingnan ang mga crosswords sa mga nakaraang araw at linggo at nagulat nang makita ang mga sagot na Juno, Gold at Sword. Ito ay mga code word para sa mga dalampasigang sasalakayin ng mga alyadong US. Sa mga sumunod na linggo bago ang pagsalakay, muling nagdulot ng kaguluhan ang crossword. Noong ika-22 ng Mayo, naglawaman ito ng clue na pulang Indian sa Missouri at ang sagot ay Omaha. Isang linggo matapos, may clue itong malaking tao at sagot na Overlord. Noong Mayo 30 at Hunyo 1, ang mga clue ay ang palumpong ang sentro ng revolusyon sa nursery at sina Britannia at siya ay parehong may hawak ng bagay. Ang sagot ay Mulberry at Neptune. Ang mga salitang ito ay code para sa ilang aspeto ng pagsalakay. Sigurado ang mga awtoridad na hindi ito simpleng pagkakataon lang. Naniniwala sila na may taong nagbabala sa pamahalaang Aleman tungkol sa pagsalakay at nagpadala ng lihim na impormasyon gamit ang palaisipan sa diaryo ng ilang linggo. Ipinatanggal ng MI5 lahat ng kopya ng telegraph noong unang araw ng Hunyo at nagpasya silang kausapin si Leonard Daw, ang tagabuo ng mga palaisipan at punong guro ng Strand School sa Eppingham, Surrey. Si Daw na gumagawa ng palaisipan sa loob ng 25 taon matapos maglingkod sa unang digmaang pandaigdig ay inaresto sa harap ng kanyang mga estudyante at guro at pilit isinakay sa sasakyan. Hinalughog ang bahay at opisina niya at iniinteroga siya ng ilang araw. Sinabi ni Daw na tiyak niyang mawawala ang kanyang buhay dahil sa agresibong investigasyon at paratan sa kanyang pagtataksil. Iginit niyang wala siyang alam sa D-Day na pagsalakay at pinalaya siya matapos itong magtagumpay. Napatunayan na nagkataon lang ang pagkakatugma ng mga sagot at pagsalakay at walang alam si Daw na hindi sinasadyang nailalatalan niya ang mga lihim na salitang kodigo ng militar. Nakahimlay sa ilalim ng dagat, malapit sa baybayin ng Timog, England, ang barkong mula ika-17 siglo na tinawag na El Dorado ng dagat. Walang malaking mystery sa paglubog nito, pero dahil sa dami ng kayamanan dala, isa ito sa pinakahinahanap na lumubog na barko. Ang Merchant Royal ay 157 talampakang galyon na pagmamay-ari at pinapatakbo ni John Lindbergh. Kukonti lang ang alam tungkol kay Lindbergh bukod sa pagiging may-ari ng barko. Sa loob ng 2 taon, sa pagitan ng 1,637 at 1,640, naglayag ang barko sa pagitan ng Inglaterra at mga kolonya ng Espanya sa West Indies. Bihira ang kapayapaan noon sa pagitan ng Espanya at Inglaterra. Puno ng ginto at pilak ang mga kolonya ng Espanya, kaya gustong samantalahin ito ng mga mandaragat tulad ni Lembrecht. Nagdala siya ng kalakal at bala sa mga kolonya ng Espanya at pumandik sa Inglaterra na may gintong barya at alahas. Noong 1,600 at 40 pauwi na ang Merchant Royal mula sa biyahe nang mapansin ng tripulante ang tagas. Huminto sila sa Cadiz, Espanya para ipaayos ng malawakan ang katawan ng barko at hindi sila nakabalik sa dagat hanggang sa sumunod na tag-init. Bago muling maglayag ang barko, may nasunog na sasakyang dagat sa Cadiz. Isa ito sa mga barkong dapat magdala ng ginto at pilak sa Flanders, kung saan nakikipaglaban ang mga sundalong Espanyol laban sa mga rebelding Dutch at mananakop na Pranses sa 80 Years' War at Franco-Spanish War. Ang kayamanan ay para sana sa bayad ng mga sundalo. Sinamantala ni Lemberi ang sitwasyon at inalok na dalhin ang kayamanan sakay ng Merchant Royal. Naglayag ang barko kasama ang kapatid nitong Dover Merchant noong huling linggo ng Agosto, 1,641, ngunit muling lumitaw ang tagas sa katawan nito. Hindi sana ito naging malaking problema dahil may mga bomba ng tubig ang barko para sa ganitong dahilan. Habang naglalayag ang Merchant Royal sa baybayin ng Inglaterra, nasalubong ito ng malakas na bagyo. Huminto ang mga bomba ng tubig, kaya mas maraming tubig ang pumasok sa barko. Ayon sa ilang ulat, nag-atubili si Lindbergh nung una na iwan ang kanyang barko at iyaman nito. Sabi niya, pinaghirapan niyang ipunin ang kayamanan, kaya hindi niya ito basta itatapon.
Habang lumalala ang sitwasyon, naging malinaw na imposibleng maisalba ang kayamanan. Pinaputok niya ang kanyon ng Merchant Royal kaya napansin siya ng Dover Merchant. Lumapit ang kapatid na barko para sagipin ang mga na-stranded na marinero habang lumubog ang Merchant Royal at ang yaman nito sa dagat. Simula noon, hinahanap ng mga treasure hunter ang lumubog na barko. Malaki ang pagkakaiba-iba ng mga pagtataya kung magkano ang halaga ng kayamanang sakay ng barko. Maaring mula 250 milyon hanggang 20 billion ang halaga nito. Bahagi ng kalituhan ay nagmula sa isang memo na isinulat ni Haring Carlos I. Ayon sa tala, ang pagkawala ng Merchant Royal ang pinakamalaking pagkalugi ng isang barko dahil may kargamento itong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 400,000 libra. Sa isang palyeto na natagpuan sa British Library, inilalarawan ang pagkalugi bilang 300,000 sa handang bullion 100,000 libra sa ginto at kaparehong halaga sa mga alahas. Hindi malinaw sa pagkakabuo ng pangungusap kung ang libra ay ginagamit bilang unit ng timbang o pera na isang malaking pagkakaiba. Anuman ang eksaktong halaga ng mga mahalagang metal at ginto, patuloy pa rin itong umaakit sa mga treasure hunter. Noong 2007, pinagpalagay na natagpuan ng mga Amerikanong diver na kabilang sa Black Swan Project ang barko. Pero napatunayang hindi ito totoo. Noong 2011, manatagpuang angkla ang mga mangingisdang Cornish na sa una ay tila tumutugma sa uri ng ginagamit ng Merchant Royal. Ngunit hindi kailanman nakumpirma na ito nga ay mula sa nasabing barko. Sa ngayon, nananatiling hindi pa natatagpuan ang barko. Si Wade McCluskey Jr. ay ipinanganak sa Buffalo, New York noong 1902. Pagkalipas ng 25 taon, nagtapos siya sa US Naval Academy at sa loob ng 3 taon ay na-promote bilang navigator. Habang nasa militar, nakatapos siya ng ilang tour at nagsilbi rin sa ilang pasilidad sa lupa. Noong Abril, 1941 at 41 sa ikalawang digmaang pandaigdig, naging commander siya ng Fighting Squadron 6 at kalaunan ay naging commander ng Enterprise Air Group. Sa panahong ito, tiniyak ng pag-atake sa Pearl Harbor ang pagsali ng militar ng US sa digmaan. Noong Hunyo, 1942 si McCluskey at ang 32 dive bombers ay binigyan ng isang espesipiko at mapanganib na misyon. Inutusan silang lumipad sa karagatang Pasipiko para hanapin at kung kaya, sirain ang mga aircraft carrier ng Kido Butai ng imperial na hukbong dagat ng Hapon. May koordinada silang nakuha kung nasaan ang fleet at agad nilang sinimulan ang misyon. Hindi nagtagal, napagtanto nilang naligaw sila dahil baka umalis na ang fleet o maling impormasyon ang nakuha nila. Napansin ni McCluskey ang isang Japanese destroyer na pumapunta sa Hilagang Silangan at inisip niyang papunta ito sa mga aircraft carrier kaya't sinundan niya ito. Hindi niya basta-bastang ginawa ang desisyong iyon dahil nilabag niya ang utos at nauubos na ang gasolina ng grupo ng eroplano dahil sa nilihis na ruta. Nagpasya siyang wag gumamit ng radyo dahil maniniwala siyang maaring marinig ang kanyang usapan. Nalaman niyang kahit magpadala siya ng mensahe sa radyo para humingi ng tagubilin, wala ring tutulong dahil walang nakakaalam sa kanilang aircraft carrier na nailipat na ang fleet ng mga Hapones. Lumipad patimog kanluran sina McCluskey at ang kanyang mga tauhan lampas sa orihinal na koordenad sa paghahanap sa fleet na nais nilang makita. Sinabi niya na naramdaman niyang nandoon ang Kido Butai dahil naniniwala siyang napabaga na naunang pag-atake ang kanilang usad at napilitang magbago ng direksyon. Tama ang hinala niya na lumiko ang fleet pahilagang Silangan para magsagawa ng kontra-atake laban sa US surface ships kaya dun siya pumunta. Pagkatapos ay dumating ang pinaka-hindi inaasahang sandali ng kwentong ito. Nakita ni na McCluskey at mga kapwa piloto ang Kido Butai at naganda para sa labanan. Tatlong aircraft carrier, Kaga, Aagi at Soryu ang nakita nila at hindi kapani-paniwala na habang sila'y lumiliko para umatake, kailangan pang magkargang muli ng mga armas ang lahat. Nabigyan tuloy ng perpektong pagkakataon sina McCluskey at ang kanyang tauhan para umatake. Dumating ang squadron mula sa USS Yorktown sa tamang oras at lahat ng tatlong aircraft carrier ay inatake ng may katumpakan.
Ang Akagi at Kaga ay parehong iniwan at ang Soryu ay pinalubog. Tumagal lang ng ilang minuto ang pag-atake at nawala ng hukbong dagat ng hapon ng 3 mahalagang carrier dahil sa sunod-sunod na di malamang na pagkakataon. Sabi ni McCluskey, wala namang espesyal sa ginawa nila dahil umasa lang sila sa training at pakiramdam para maisa-katuparan ang misyon. Pero walang duda na may bahagi ang pagkakataon sa insidenteng yon. Isang kakaibang misteryo kamakailan ang nangyari sa maliit na bayang Panginista sa baybayin ng Caribbean, Venezuela. Para sa iba sa baryo, tila ito'y banal na interbensyon. Ang iba naman ay naghinala ng isang sabwatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag ang katotohanan. Batay sa balita, nagsimula ang kwento ng misteryosong Guaca Gold kay Yelman Leres, isang mangingista. Si Leres ay nakatira sa Guaca, isang maliit na baryo ng mangingista sa hilagang baybayin ng Venezuela. Noong panahon ng pagkakatuklas, Disyembre ng 2020, nahihirapan ang nayon. Matindi ang naging epekto ng kalagayang pang-ekonomiya sa Venezuela sa kanila at marami sa komunidad ang nahihirapang makakuha ng pagkain para sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya. Matagal nang nagsusupply ang nayon ng sardinas sa malaking bahagi ng South Africa at mayroon din dito ang mga pasilidad ng pamahalaan para sa pagdedelata ng tuna. Sarado na ang mga pasilidad at dahil sa mahal ng gasolina, hirap na silang pumalaot at mangisda. Dahil dito, mas kamangha-mangha ang pagkakatuklas ng ginto. Maagang naglalakad si Leres sa tabing dagat nang mapansin niyang may kumikislap sa buhangin. Huminto siya at hinukay ang isang gintong medalya na may larawan ng Birheng Maria. Inuwi ni Leres ang medalya at ikinuwento sa pamilya ang kanyang natuklasan. Di naglaon na laman ng baryo ang tungkol sa mahiwagang gintong bagay. Nagpunta sila sa tabing dagat upang tingnan kung makakakita rin sila ng kahit ano. Agad nilang nalaman na hindi lang medalya ni Leres ang pwedeng makita roon. Sa mga sumunod na araw, naghanap ba ng alahas ang mga taga-nayon sa buhanginan. Ayon sa New York Times, may ilang nagpalipas ng gabi sa tabing dagat para bantayan ang buhangin na inangkin nila sa paghahanap. Halos lahat ng tao sa nayon ay umuwi na may dalang kahit isang gintong bagay. Karamihan ay nakakita ng maliliit na singsi, pero may ilan ding nakahanap ng hikaw, medalya at gintong kadena. Agad lumitaw ang mga haka-haka tungkol sa pinagmulan ng mahiwagang ginto. May ilang nag-akala na ito'y wala sa lumubog na barkong may kayamanan na naglayag sa Caribbean ilang siglo na ang nakaraan. Maraming kwento tungkol sa mga pirata, kaya posibleng isa sa mga barkong ito ang pinagmulan. Kung isang bagyo o dambuhalang alon ang nagpatalsik sa isang baul ng kayamanan, maaring iyon ang dahilan kung bakit na yon lang ito lumitaw sa ibabaw. May ilan namang nagdududa sa pinagmulan. Ayon sa iba, iniwan ng gobyernong Venezuelan ang gamit sa tabing dagat para subukang mapatigil ang mga protesta noon. May ilan na tinawag itong biyaya ng Diyos, lalo na't pumalik ang mga sardinas sa dagat matapos 4 na buwang pagkawala. Hindi naman masyadong inalala ng mga taga-baryo ang pinagmulan ng ginto. Mabilis na naibenta ang mga bagay sa mga kalapit na bayan at ang ilan ay umabot ng $1,500. Ginamit ng taga-Guaca ang pera para sa pagkain, gasolina at matagal ng kailangang pagkukumpuni. Dahil mabilis na benta ang karamihan, kaunti lang ang oras para masuri ang mga bagay. Pinatest ng New York Times ang isang kawing at gintong kadena na nahanap. Ipinakita ng resulta na malamang gawa sa Europa ang bagay noon kalagitnaan ng ika-20 siglo, kaya natanggal ang mga kwento ng piratang kayamanan mula ika-17 at ika-18 siglo. Maaring ang pagkakatuklas ay dahil sa isang kamakailang kargamento ng alahas na nahulog sa dagat, ngunit wala pang insidenteng nauugnay sa ginto ng Guaca at walang nagpakilalang may-ari ng mga ito. Ang pelikulang Forces of Nature ay pinalabas noong 1979 at pinagbidahan ng dalawa sa pinakasikat na pangalan sa Hollywood, sina Sandra Bullock at Ben Affleck. Ang pelikula ay tungkol kay Ben Affleck bilang si Ben, isang manunulat ng blurb para sa hardcover na libro na bumiyahe mula New York papuntang Savannah, Georgia para sa kanyang kasal. May takot siya sa paglipad at nabahala ng mapaupo sa tabi ng karakter ni Sandra Bullock, si Sarah.
Ang personalidad niya ay kabaliktaran ng kay Ben dahil siya ay isang malayang tao na agad siyang kinausap. Natiis niyang makipag-usap hanggang handa ng lumipar ang eroplano. Ngunit nangyari ang kinatatakutan niya. Habang papaangat pa lang ang eroplano, may ibon na pumasok sa makina kaya dumulas ito palabas ng runway at nagpanic ang mga pasahero. Lahat ay ligtas na nakababa ng eroplano, ngunit parehong takot na takot sina Ben at Sarah na sumakay ulit ng isa pang flight. Kaya nagpasya silang mag-share ng taxi kasama ang isang lalaking nagangalang Vic na nakaligtas din sa muntik ng trahedya. Mahalaga ang oras dahil kailangan makarating ni Ben sa New York bago ang kanyang kasal. Tulad ng karaniwan sa ganitong pelikula, bawat liko ay may bagong balakid at tila laban ang tadhana sa kanya. Naresto ang tatlo nang magdesisyon si Vic na gumamit ng bawal na gamot sa taxi. Pinalaya sina Ben at Sarah at nagdesisyong sumakay ng tren kaysa magtaksi. Sa kasamaang palad, matapos ang kanilang taos-pusong sandali, nalaman nilang papuntang Chicago ang tren. Bumaba sila ng tren at nagsimulang magkabonding habang pinag-uusapan ang mga pagdududa niya tungkol sa pagpapakasal. Nalaman ni Sarah na pinipigilan ng ex-asawa niya ang pagbenta ng bagel shop nila sa Savannah. Hiniling ni Sarah kay Ben na magpanggap na asawa niya at pumayag siya dahil ang kikitain sa pagbenta ng bahagi niya sa tindahan ay para sa anak niyang matagal na niyang hindi nakakausap. Habang tumatagal ang biyahe, lalo silang nagkakagustuhan sa isa't isa. Nang magkita sila ang best man ni Ben at ang maid of honor ng fiancé niya, napagkamalan silang magkarelasyon. Dalawang lumalim ang nararamdaman nila. Sinabi ni Ben na kakansilahin niya ang kasal. Pero nung araw ng kasal, itinuloy niya at pinakasalan ang fiancé niya. Nagpasya si Sarah na umalis ng tahimik at sa huli ay muling nakita sila ng kanyang anak. Maraming hulan at hindi kumita sa takilya ang pelikulang ito. Pero kapansin-pansin dahil sa isang napakalaking pagkakataon. Noong Disyembre 2000, higit isang taon matapos ang Forces of Nature, pumunta si Bullock sa Jackson Hole Airport sa Wyoming para magpasko kasama ang nobyo niyang si Bob Schneider. Naglalakbay siya sa corporate jet, isang twin-engine Hawker, nang magkamali ang piloto sa paglapit sa runway dahil sa mapanganib na kondisyon. Napagkamalan ang mga ilaw sa lupa bilang runway lights. Mali ang pagkakatapat ng eroplano sa runway at paglapag nito, dumulas ito palabas ng tarmac katulad ng nangyari sa pelikula. Walang nasaktan sa insidente, ngunit binigyang diin ng media ang bihirang pagkakataong mangyari ito sa mga aktor sa pelikula at muli sa totoong buhay. Sabi ng mga siyentipiko, mas alam pa natin ang ibabaw ng Mars kaysa ilalim ng Great Lakes, ang pinakamalaking freshwater lake system sa mundo. Nung sinubukan nilang baguhin iyon sa mapping project ng 2022, may nadiskubring misteryoso at di inaasahan ang mga siyentipiko. Nagtatrabaho ang mga siyentipiko sa bahaging protektado ng federal na pamahalaan sa Lake Michigan, tirahan ng maraming lumubog na barko. Layunin ng proyekto na imapa ang mga lumubog na barko para makakuha ng impormasyong magagamit sa pamamahala ng lugar. Ngunit kakaiba ang natuklasan ng mga siyentipiko at ngayon mga ito nakita sa Lake Michigan. Ito ay serya ng malalaking bilog na hukay sa ilalim ng lawa na umaabot ng milya ang haba. Hindi malinaw kung ano talaga ang mga hukay pero hindi rin mukhang gawa ng tao. Mas marami nang alam ang siyentipiko tungkol sa mga hukay dahil sa karagdagan pagsisiyasat pero hindi pa rin malinaw ang sanhi ng mga ito. May 40 hukay na natagpuan sa lugar pero naniniwala ang mga siyentipiko na mas marami pa ang hindi pa man lang namamapa. May sukat itong 300 hanggang 600 talampakan ang lapad at nakaayos sa isang linya mula 14 na milya timog silangan ng Sheboygan, Wisconsin hanggang Port Washington. Pinaniniwala matagal na ang mga butas na ito, ngunit nakakatuwang pansinin na ang mga naghahanap ng mga lumubog na barko sa lugar ay nag-ulat na nakita rin nila ang mga butas halos kasabay ng mga siyentipiko. May ilang teorya kung ano ang maaring mga lubak na ito, at ang pinakakaraniwan ay na mga sinkhole ang mga ito. Noong 2001, natuklasan ang mga sinkhole sa lawa ng Huron na kahawig ng mga pormasyon sa lawa ng Michigan. Nabubuo ang mga ito sa parehong paraan kung paano nabubuo ang mga sinkhole sa tuyong lupa.
Paunti-unti nilulusaw ng tubig sa ilalim ng lupa ang batong apog habang dumadaloy. Bumubuo ito ng mga kuweba sa ilalim ng lupa na dumalaki habang tumatagal. Sa kalaunan, ang bato sa pagitan ng mga kuweba at ng ilalim ng lawa ay numinipis ng husto kaya hindi na nito kayang suportahan ang bigat na nasa ibabaw at bumabagsak ang kisame ng kuweba. Natuklasan ng mga siyentipiko na pumapasok sa lawa ng Huron ang asin at asupre sa pamamagitan ng tubig sa ilalim ng lupa. Hindi ito sapat para makaapekto sa buong lawa, pero pinapalala nito ang kondisyon sa loob ng sinkhole. Wala pang ebidensya ang siyentipiko na may tumatagas na tubig sa ilalim ng lupa papasok sa lawa ng Michigan sa mga sinkhole, pero maaaring madiskubre pa ito. May ilan pang suestiyon kung ano ang maaaring mga depresyon na ito, kabilang ang mga pilat na iniukit ng mga glacier noong huling panahon ng yelo, isang bunga-angang nabuo dahil sa pag-angat ng tubig mula sa ilalim, o pagbuga ng gas mula sa nakulong na hydrocarbon. Habang iniimbestigahan ng mga siyentipiko ang geolohikal na misteryo ng mga depresyon, may misteryo rin kung anong mga anyo ng buhay ang posibleng nagtatago sa mga ito. Ang mga depresyon ay sobrang lalim at lamig kaya hindi naabot ng araw. Natuklasan ng mga siyentipiko ang freshwater opossum shrimp, maliliit na isda, at isang invasive na uri ng tahong na naninirahan sa dilim dune. Sa mga sinkhole ng lawa ng Huron, dalawang uri ng bacteria ang bumuo ng natatanging symbiotikong ugnayan. Walang ebidensya nito sa lawa ng Michigan, pero inaasahan ng mga siyentipiko na may matatagpuang kawili-wiling microbial na buhay sa tubig dito. Ang masusing pag-aaral dito ay makakatulong maintindihan kung paano ang unang anyo ng buhay sa mga karagatan bilyong taon na ang nakalipas. Tulad ng nabanggit kanina, napakababa ng tsansa na tamaan ng kidlat o manalo sa loto. Isipin mo kung parehong mangyari ang dalawang bagay na yon sa isang tao habang buhay pa siya. Si Peter McCarthy ang tinutukoy na lalaki. Tubong, Nova Scotia, Canada, siya at may-ari ng tindahan. Nagsimimula ang kanyang kwento ng swerte at malas bago pa siya maging adulto habang nasa bangka siya. Ikinuwento niya sa mga mamamahayag na noong 14 siya, nagdesisyon ang pamilya nilang maglakbay sakay ng bangka at hindi nila inasahan na magiging kakaiba at nakakatakot ang karanasan. Kwento niya, minsang ipinasot nila ang bangka sa mababaw na tubig at siya ang inatasang siguraduhing nakakandado ito bago sila umalis. Perpektong araw yon para magbangka dahil tirik ang araw at napansin niya habang naglalakbay na may iisang puting ulap lang sa langit. Sumunod, nagising na lang siya sa tabi ng bangka. Sabi ng pamilya niya, may kidlat na tumama sa sanga ng kalapit na puno bago siya tinamaan. Dinala siya sa isang lokal na ospital kung saan siya ginamot at tuluyang gumaling. Akala niya nalampasan na niya ang isa sa pinaka-hindi inaasahan pangyayari sa buhay niya. Pero makalipas ang ilang taon, bilang isang adulto, muli niyang dinaig ang napakababang tsansa. At sa pagkakataong ito, tuluyan nitong binago ang kanyang buhay. Noong Hulyo, 2015 siya at katrabahong si Diane Miller ay nagdesisyong bumili ng tiket sa loto na 6 sa 49 sa loto ng sabay. Kabalintunan, binili niya ang tiket sa sarili niyang tindahan at alam niyang kung mananalo siya, may dagdag pa siyang 10,000 bilang retailer bonus. Ang pagbili nila ng tiket sa lotto ay hindi na iba sa mga nauna dahil siya at si Diane ay matagal nang sumusubok ng kanilang swerte ng mahigit 1 taon at hindi naman talaga nila inaasahan na manalo ng malaking halaga ng pera. Pero mali pala ang kanilang akala. Kinabukasan, matapos ang bunutan, nalaman nilang sila ang nanalo ng jackpot at ginawaran ng $1,000,000 sa Atlantic Lottery offices sa Moncton. Noon, ang tsansa manalo sa lotto ay isa sa 14 na milyon kaya hindi makapaniwala ang magkasama sa kanilang swerte. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang hindi inaasahang kwentong ito. Hindi ka panipaniwala, tinamaan din ng kidlat ang anak ni Peter, isang pangyayaring mahirap paniwalaan. Ang tsansang tamaan ka ng kidlat, manalo sa lotto, at may isa pang kaanak na tamaan ng kidlat ay isa sa 2.6 trillion. Patunay kung gaano ka-imposible ang tsansa ni Peter. Sinabi ni Diana na gagamitin niya ang parte ng napanalunan para magbakasyon sa Cancun, Mexico.
Si Peter naman, na mahigit 30 taon ng kasal, ay naisip na mag-second honeymoon kasama ang asawa. Nanalo si Peter ng dagdag na 10,000 bilang may-ari ng tindahan at planong gamitin ng maayos ang natitirang pera matapos ang bakasyon nila ng asawa niya. Ginawa niyang patunay ang pagkapanalo na posible ang lahat kahit mukhang imposible sa una. Maaring ang Olmec ang isa sa pinakamahalagang sinaunang sibilisasyon na umiral. Naniniwala ang ilang sinaunang historiador na maaring naging inang kultura ito para sa mga sumunod na sibilisasyon sa Mesoamerica. Ngunit kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mga Olmec mismo sa kasalukuyan. Isa sa dahilan ng misteryo ay ang kakulangan ng sistema ng pagsulat. Ang unang kumpirmadong sistema ng pagsulat sa Mesoamerica ay mula sa mga Zapotec na nagsimula noong 500 hanggang 600 BC. Ito ay sa pagtatapos ng rurok ng impluensya ng mga Olmec, habang ang mga Zapotec ay naging mas kilala, habang ang mga Olmec ay nagsimulang humina. Walang iniwang sistema ng pagsulat ang mga Olmec, kaya mahirap maintindihan ang kanilang kultura, mga kaugalian at kasaysayan bukod sa impluensyang meron sila sa mga sumunod na sibilisasyon. Noong dekada 90, natuklasan sa paghuhukay sa sentro ng Olmec na baka nag-iwan sila ng isang uri ng pagsulat. Ang una sa mga ito na naisulat sa akademikong literatura ay natuklasan noong 1997 o 1978. Ang paghuhukay sa San Andres ay nagbunga ng isang natataning bagay. Ito ay silindrikong selyo na kasing laki ng kamao. Maingat na inukit ang mga simbolo sa selyo at iniisip ng mga arkeologo na ginamit ito sa pag-imprenta ng tela. Kapag iginulong ito sa tinta at pagkatapos ay sa papel, lumilitaw ang imahe ng isang ibon na may imbudo na lumalabas sa bibig nito. Ang imbudo ay kahawig ng makabagong speech bubble dahil tumutukoy ito sa serya ng simbolo. Ayon sa mga arkeologo, ang mga simbolo ay maaring tumukoy sa 3 adya, petsa sa sagradong 200 at 60 kalendaryo at panggalan ng pinuno. Ang silindro ay tinatayang mula pa noong 600 at 50 BC, ilang dekada bago ang unang pagsulat ng Zapotec. Malayo pa ito sa ganap na sistema ng pagsulat, ngunit nagpapakita ng simbolong posibleng may kahulugan noong panahon ng mga Olmec. Ilang taon matapos matuklasan ang San Andres na selyo, may natuklasan pang mas lumang artipakto. Ang pagkakatuklas na ito ay hindi naganap sa isang paghuhukay ng mga arkeologo, kundi habang gumagawa ng kalsada. Nakakita ang mga manggagawa ng isang blok ng batong serpentine. Ang isang mukha nito ay makinis na dahil sa pagkakakiskis at bahagyang hukot. Sa makinis na bahaging ito, may mga simbolong inukit sa ibabaw. 62 simbolo ang natukoy sa Cascajal Block na ipinangalan sa baryo kung saan ito natagpuan. Ang ilan sa mga ito ay naulit at may kabuuang 30 natatanging karakter na kinakatawan. May ilan ditong napakalinaw na larawan ng mga bagay sa tunay na mundo, tulad ng insekto, ista at mais, at mayroon ding mas abstraktong simbolo. Hindi nakaayos sa mga kolom ang sistemang ito ng pagsulat, di tulad ng ibang mga sistema ng pagsulat sa Mesoamerica. Sa halip, ang kakaunting mga simbolo ay pinagsama-sama at tila binabasa ng pahalan. Hindi pa rin alam kung paano nagkakaugnay ang mga grupong ito, kung nagkakaugnay man. Mahirap tukuyin ang petsa ng artipakto. Ginamit ng mga arkeologo ang mga piraso ng palayok mula sa guho para tantiyahin ang petsa ng mga 900 BC. May nadududa dito dahil nakuha ang blok sa guho ng bulldozer, hindi sa tamang paghuhukay ng mga arkeologo, kaya mahirap matukoy ang kaugnayan nito sa iba pang guho. Sinuri ng mga geologo ang blok at nakita nila ang mga palatandaan ng pagkaluma sa inskripsyon. Sinauna ang pagsulat kahit hindi tiyak kung saang panahon talaga ito nagmula. Kakaiba ang mga simbolo sa Cascajal na blok kumpara sa sumunod na sistema ng pagsulat sa Mesoamerica. Dahil walang mapagkukumparahan, hindi matukoy ng mga historiador kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Dahil isang artipakto pa lang ang natutuklasan, imposibleng masabi kung tunay nga itong pagsusulat o mas payak na bagay lamang. Posibleng matuklasan pa ang mga artipakto sa mga susunod na paghuhukay, kaya maaaring malutas ang misteryo ng pagsulat ng mga Olmec balang araw.
Maliit ang tsansa manalo sa malaking lottery saan man. At karamihan sa atin, hindi mararanasan ang saya ng manalo ng halagang magbabago ng buhay. Batay sa pinakabagong datos, ang tsansa manalo sa US Powerball Lottery ay isa sa 200 at 72 milyon. Mas mababa pa ang tsansa manalo sa Mega Millions Lottery, isa sa 300 at 2 milyon. Kung isipin na may isa sa 1.2 milyong tsansa na tamaan ka ng kidlat sa buong buhay mo, ipinapakita lang nito kung gaano ka-imposible ang manalo sa lottery. May mag-asawang nadaig ang lahat ng napakaliit na tsansang ito noong Disyembre 25. Nagsimimula ang kasong ito noong 2018 na magdesisyon ang mag-asawang sina Richard Davies at Faye Stevenson Davies na sumali sa Euro Millions Millionaire Maker Lottery. Kagaya ng karamihan sa atin na tumataya sa lottery, hindi nila inakalang mananalo ng jackpot. Pero pabor sa kanila ang tadhana at sinabihan sila na nanalo sila ng nakakagulat na $1.3 milyong. Nagbago ang kanilang buhay para sa mas maganda, pero umasa sila na mauulit pa ang hindi inaasahang panalo at nagpatuloy silang bumili ng mas maraming ticket sa lottery. Sinabi ni Faye, isang mental health practitioner sa media, na alam nilang maliit ang tsansa nilang manalo ng 2 beses. Alam nilang kung hindi sila sasali sa lottery, wala na silang tsansang muling manalo. Automatiko ang unang panalo nila, pero mas komplikado ang pangalawa. Naitugma nila ang 2 numero kaya nakasali sila sa lucky dip para sa susunod na draw. Si Richard, dating hairdresser at Ingayoy Courier, ay nagsabing sabik nilang hinintay ang susunod na draw. Naitugma ulit nila ang 2 numero kaya napasama sila sa lucky dip. At nangyari ito ng 4 na beses bago nangyari ang hindi inaasahan. Sa ika-4 na bunutan, nagtugma lahat ng kanilang mga numero at umuwi sila na may dagdag na $1,300,000. Ang tsansa na mangyari iyon ay mas maliit pa kaysa sa normal na lottery draw at napag-alaman na daig nila ang tiyansang 24 na trilyon laban sa isa. Nang tanungin tungkol sa kanilang dobleng panalo, sinabi ni Richard na utang nila ito sa positibong pag-iisip. Dagdag pa niya, palagi silang naniniwala na may tsansa silang manalo sa parehong pagkakataon at sa huli ay nagbunga ang kanilang tiyaga. Hindi ito unang beses na may nanalo ng loto ng 2 beses. Si Paul Cochran ay nanalo ng Powerball Lottery ng 2 beses sa isang gabi at may isang manlalaro mula sa Colorado na nanalo rin sa parehong lottery ng 2 beses sa loob ng 3 buwan. Sa parehong pagkakataon, umalis ang mga manlalaro dala ang $2 milyong. Nung ika-6 ng Disyembre, 1973, 2 lalaking may takip sa mukha ang nagnakaw ng humigit kumulang $7,300 mula sa isang tren na bumibiyahe sa kagubatan ng North Queensland, Australia. Naging tampok sa unang pahina ng balita sa Cairns ang pagnanakaw. At agad na nagsimula ang investigasyon, ngunit hindi kailanman na natagpuan ang bakas ng mga lalaki. Mahigit 50 taon na ang lumipas, hindi pa rin nalulutas ang krimen. Umalis ang 1,800 class rail motor sa Cairns Station, bandang 9:40 ng umaga. Patungo ito sa Kuranda, baryo sa kagubatan, na ngayon nagsisimulang maging destinasyon ng mga turista. Mayroong humigit kumulang 15 hanggang 20 pasahero sa loob ng tren. Wala ni isa sa kanila ang alam sa perang dala ng tren. Bawat 2 linggo, nagdadala ang Kuranda Railway ng mga sobre ng sahod na persona na inihahatid sa mga maintenance worker sa kahabaan ng linya. Ang kahon ng sahod na may pera ay nakakadena sa preno sa loob ng kabin ng gwardiya sa likod ng tren. Maayos ang simula ng biyahe, pero sa Tunnel 6, may napansin ang gwardiya na kakaiba. Isang malaking bato ang inilagay sa relays. Huminto ang tren at bumaba ang gwardiya para alisin ang bato. 2 lalaki agad lumabas mula sa kasukalang nakapaligid sa relays. Kinadina nila ang harap at likod na gulong ng tren, kaya imposibleng makaalis ang sasakyan. May dalang sandata ang mga lalaki at tinakot ang mga pasahero at tauhan pagsakay nila. Akala ng mga pasahero ay palabas lang ang pagnanakaw. Pero napagtanto nilang seryoso ito nang may nagpaputok ng baril sa kompartimento ng bagahe.
Binigay ng mga tauhan ang peking kahon ng bayad sa magnanakaw, ngunit nalaman ng mga kriminal na peke ito nang buksan nila agad. Ibinigay na ang totoong bayad na kahon at tumakas sila agad. Walang nasaktan sa krimen pero maraming pasahero ang labis na natakot. Hindi pa natatanggal ang kadena at hindi pa rin makausad ang tren sa Riles. Walang magamit na telepono o paraan para makakontak ng iba mula sa malayo. Kinailangan tumakbo ng driver ng 2 kilometro papunta sa pinakamalapit na bayan, Stony Creek, para humingi ng tulong. Mahigit 1 oras at kalahati na ang nakalipas. Sabi ng gwardiyang na iwan sa tren, dumating ang pulis makalipas ang 2 oras para magsimula ng investigasyon. Malinaw na ang pagnanakaw ay maayos na pinagplanuhan. Dumating ang mga lalaki na may matitibay na kadena at trail bike na itinago sa damuhan habang nagnanakaw. Alam din nila kung anong tren ang magdadala ng pera. Hindi lang tren 900 at 40 ang dumaan sa rutang iyon ng araw na iyon, pero ito lang ang pinahinto. Pinahinalaan ng pulisya na may kasabwat sa loob. Isa sa mga pangunahing pinaghihinalaan ay ang gwardiya ng tren. Bago ang pagnanakaw, kumingi ng bakasyon si Clive Abdi at pinaghinalaan ng pulisya na balak niyang gamitin ang ninakaw na pera para dito. Plano lang ni Abdi pumunta sa kalapit na Townsville at walang anumang palatandaan na nagkapera siya. Itinanggi niya ang kaugnayan sa pagnanakaw at walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya. Mabilis na natigil ang kaso at nanatili itong hindi nalulutas hanggang ngayon. Tila ang tanging solusyon sa misteryeng ito ay may umamin. Habang tumatagal, malamang patay na ang mga may sala at posibleng di na masolusyonan ang misteryo. Sa isang bahagi ng kanyang buhay, bumisita si Charles Coughlin ang aktor sa isang manghuhula dahil gusto niyang malaman kung matutupad niya ang pangarap niyang maging isang sikat na aktor. Sinabihan siyang mangyayari ito, ngunit mamamatay siya sa tuktok ng karera at hindi mapapahinga ang kanyang kaluluwa hanggang di siya maibalik sa lugar ng kapanganakan. Ipinanganak si Coughlin sa Prince Albert Island noong 1841 at 41 sa isang pamilyang Irish na lumipat sa isla at nahirapang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-ambag ang komunidad sa kanyang edukasyon nang mapansin nilang matalino siya at umaasa ang ama niyang maging abogado siya. Maisip mo ang galit ng ama ni Coughlin nang sabihin niyang hindi na siya mag-aabogado at gusto niyang maging aktor. Tinanggal siya sa testamento ng ama at sinabihang bahala na siya sa buhay niya. Nagpunta si Coughlin sa Inglaterra at nanirahan sa London para tuparin ang pangarap niya. Noong 1860 isinama siya sa cast ng Isang Dula at di nagtagal ay naging kilalang aktor siya sa Prince of Wales Theatre. Maganda ang simula ng kanyang karera, ngunit nais pa niya ng higit. Nagpunta siya sa US at ipinagpatuloy ang pagsusumikap para maging kilala sa bawat tahanan. Laging ipinaabot sa kanyang pamilya sa isla ng Prinsipe Albert ang balita ng kanyang tagumpay. Nung nasa mga 50 na siya, napagtibay na niya ang kanyang karyera at nagpasa siyang subukan ang isang bahagyan na ibang bagay. Nagtatag siya ng isang naglalakbay na kumpanyang pangteatro at naghatid ng mga pagtatanghal sa buong bansa. Napakamatagumpay ng mga palabas na ito, ngunit ang palagiang paglalakbay ay nakaapekto sa kanya at nagsimula siyang magkaproblema sa kanyang kalusugan. Na-diagnose siyang may gastritis, ngunit hindi niya ito hinayaang pigilan sa pagganap na naging mali. Noong 1800 pumagsak siya sa entablado at hindi na nakaligtas. Inilibing siya sa Galveston, Texas dahil mahal ang pagpapauwi ng labi na ayon sa manghuhula ay ibig sabihin hindi mapapahinga ang kanyang kaluluwa. Wala na talagang magagawa at mukhang hindi na makakauwi si Coughlin. Pagkalipas ng 1 taon ng kanyang labing, sinalanta ng bagyo ang lugar at binaha pati sementeryo kung saan siya inilibing. Ang kanyang kabaong tulad ng marami pa ay inanod sa Golpo ng Mexico at Karagatang Atlantiko. Mula roon, ito ay inanod sa Silangang Baybayin dahil sa isang sanggay ng Gulf Stream. Halos di kapani-paniwala, walang nakakita sa nakapanghihilakbot na tanawin sa loob ng mahigit 8 taon.
Ngunit sa huli, natagpuan ng isang grupo ng mga mangingisda ang kabaong na talagang hindi kapani-paniwala sa baybayin ng Prince Albert Island. Nalaman nila ang pangalan sa kabaw at ibinalik ito sa isla. Inilibing si Coghlan malapit sa simbahan kung saan siya bininyaga noong sanggol pa siya. Laban sa lahat ng posibilidad, nakauwi rin siya. Ang naniwala sa hula ng manghuhula ay naramdaman na makakapahinga na ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kapatagan, sa pagitan ng Bundok Rainier at Bundok St. Helens sa Washington, ay may kakaibang tanawin na tila mula sa ibang mundo. Hindi mabilang na maliliit na bunton ang bumabalot sa lugar, parang taghiyawat o bubble wrap na may damo. Sa loob ng maraming siglo, palaisipan ito sa mga siyentipiko at misteryo pa rin ang pinagmulan ng mga buntan. Ang mga bunton ng Mima ay kakaibang pormasyon na ipinanggalan sa kapatagan ng Washington kung saan sila kilala. Gawa ang mga ito sa buhangin, putik, latak ng bato, may taas na 2 hanggang 7 talampakan at lapad na 8 hanggang 40 talampakan. Nang dumating ang mga kanluranin nung kalagitnaan ng 18 daans, akala nila ang mga bunton ay libingan ng mga katutubong Amerikano. Napatunayan ng mga arkeolohikal na pananaliksik na mali ito dahil walang natagpuang ebidensya sa mga bunton na gawa ito ng tao. Napivitan ang mga siyentipiko maghanap ng natural na paliwanag. Ang Mima Prairie ay dating na sa tabi ng ice sheet noong huling panahon ng yelo. Ipinanukala na posibleng konektado ang posisyon nito sa pagbuo ng mga bunton. May teorya ring sun cups ang sanhi ng mga naipong latak. Nabubuo ang mga ito kapag ang araw ay bumubutas ng yelo. Tinutulak ng tubig at hangin ang latak papunta sa mga butas. Pagkatunaw ng yelo sa dulo ng panahon ng yelo, naiwan ang mga bunton ng latak. Ayon sa carbon dating ng mga latak, nagsimulang mabuo ang mga ito matapos ang panahon ng yelo. Isang kilalang teorya ay ang mga bunton ay gawa ng mga pocket gopher. Ang mga gopher na ito ay naghuhukay sa ilalim ng lupa at itinutulak paitaas ang mga tinanggal na latak imbes na pababa. Posibleng nakalika ang mga gopher ng mas malalaking bunton para makaiwas sa baha. Maraming hindi naniwala sa teoryang ito dahil sa laki ng mga bunton, pero ipinakita ng computer modeling na kayang lumikha ang mga gopher ng malalaking bunton sa Mima sa loob ng daan-daang taon at maraming henerasyon. Pangunahing problema sa teoryang ito, walang gopher sa Mima Prairie. Ayon sa unang papel, maaring isang sakit ang nag-ubos sa populasyon ng mga gopher bago dumating ang tao, kaya't ang mga naiwan nilang istruktura ay gawa lang nila. Ayon sa ilang siyentipiko, kahit matagpuan ang mga gopher sa Mima, hindi ibig sabihin sila ang gumawa ng mga bunton. May bagong teorya nagsasabing posibleng halaman ang sanhi ng mga bunton. May 2 teoryang nakabatay sa halaman. Sabi ng isa, ang mga sedimentong dala ng hangin ay naiipon at naiipit ng mga halaman sa pagdaan ng panahon. May teorya na pinipigilan ng mga puno ang pagguho ng sediment sa baha at ang mga bunton ng Mima na lang ang natira matapos ang unti-unting pagkasira ng lupa. Maraming posibleng dahilan sa pagkabuo ng mga bunton ng Mima. Makikita rin ang mga bunton sa iba't ibang panig ng mundo, mula Pacific Northwest hanggang Timog Africa. Kung ang mga bunton na ito ay gawa ng isang twersa o magkahabig lang sa panlabas, ay tanong na kailangan pa ng pag-aaral. Ang paglubog ng Titanic noong Abril 15, 1912 ay patuloy na kinaiinteresan ng mga historiador. Ikinuwento ng mga nakaligtas ang kakilakilabot nilang naranasan nung gabing iyon. Sa mga sumunod na taon, sinuri ng mga eksperto ang trahedya para malaman kung maaari sana itong naiwasan. Ngayon, alam natin na maraming dahilan ang nagdulot sa paglubog ng Titanic at mas maraming buhay sana ang nailigtas. Ngunit may isang may akda, si Morgan Robertson, na tila nahulaan ang paglubog ng barko ilang taon bago ang trahedya. Marami pa ring naniniwala na ipinagyabang ng kapitan ng Titanic na hindi ito lulubog, pero sa totoo lang, hindi niya ito sinabi. Media at promotional materials lang ang nagbanggit na hindi malulubog ang barko sa unang paglalayag nito. Alam na ng marami ang mga nangyari noong gabing iyon at nauunawaan na serya ng pagkakamali at kapabayaan ang sanhi ng trahedya.
Bagamat ang iceberg ang pamunahing dahilan ng trahedya, may mga hakbang sanang pwedeng gawin para maiwasan ito, ngunit iba ang nangyari. Nakakakilabot na kahawig ng mga nangyari sa Titanic ang mga pangyayari sa The Wreck of the Titan or Futility ni Morgan Robertson, kaya marami ang naniwalang may kakaiba siyang kakayahang makita ang hinaharap. Pero malamang na nagkataon lang ang pagkakatulad ng kanyang libro at ng totoong mga pangyayari. Sa libro, Titan ang pangalan ng barko at sinasabing hindi ito malulubog. Kayang magsakay ng 2,500 pasahero at tumakbo ng hanggang 25 knots. Sa huli, umalis ang barko sa unang biyahe nito mula New York patungong England. Para marating ang destinasyon, kailangan nitong tumawid sa North Atlantic Ocean tulad ng ginawa ng Titanic makalipas ang 14 na taon. At sa parehong pagkakataon, nagsimulang maglayag ang mga barko sa bahaging ito ng karagatan sa delikadong bilis habang iniiwasan ang mga iceberg. Nakakagulat na ang mga pagkakatulad at marami pang susunod. Parehong tumama sa iceberg sa kanang bahagi ang Titan at Titanic at lumubog sa nagyayelong dagat pagkalipas lang ng ilang oras. Parehong hindi handa ang dalawang barko para sa ganitong pangyayari dahil wala sa kanila ang may sapat na lifeboat para sa dami ng pasaheron sakay. Sa parehong kaso, karamihan sa mga pasahero ay hindi na iligtas at napunta sa malamig na tubig. Matapos lumubog ang Titanic, naging usap-usapan ang pagkakatulad nito sa aklat ni Robertson. Sinabi niyang katang-isip lang ang kwento at nagkataon ang pagkakatulad pero nagsaliksik siya tungkol sa paggawa ng barko habang sinusulat ang aklat. Sa kanyang kaalaman at imahinasyon, nakasulat siya ng kwentong naging halos propetiko matapos ang 14 na taon. At kahit hindi niya maipaliwanag ang malinaw na pagkakatulad ng dalawang trahedya. Parehong luxury cruise liners ang dalawang barko. Halos magkapareho sila ng laki. Pareho rin silang kayang maglakbay sa halos parehong bilis. Pareho silang lumubog 4 milya mula sa baybayin ng Newfoundland at sana ay naiwasan ang trahedya kung nag-ingat lang. Ang Horned Serpent Panel ay sining sa bato na nilikha 200 taon na nakalipas ng mga san sa Katimugang Aprika. Sa pagitan ng mga larawan ng mga mandirigma at iba't ibang hayop na madaling makilala, ay may kakaibang nilalang na hindi kahawig ng anumang hayop na matatagpuan sa lugar. Naguluhan ang mga eksperto sa hayop na ito, pero ayon sa bagong pananaliksik, posibleng ito ay paglalarawan ng matagal ng extinct na hayop. Ang Karoo sa Free State, South Africa ay dating tirahan ng mga san mula sa kulturang Khoi. Buhay pa rin ang mga san, ngunit nawala na ang kulturang Khoi. Wala silang sariling sistema ng pagsulat at karamihan sa kanilang kaalaman tungkol sa mundo ay natutukoy lamang sa pamamagitan ng arkeolohiya. Noong dekada 30, may mga arkeologo nagtrabaho sa kabundukan ng Koosberg at natuklasan ang ilang bahagi ng kanilang kultura. Kasama sa natagpuang artipakto ang sining sa bato na nagpapakita ng mandirigmaang isiZulu na lumalaban sa mga Sotho-Tswana. May mga hayop sa tabi ng eksena, pati na rin isang hindi matukoy na nilalang. Ang nilalang na ito na kilala bilang tusked animal ay may baluktot na katawan. Makikita ang mga harap at likod ng mga paa, pati na rin ang buntot at maliit na ulo. May 2 pababa na kakurba na pangil mula sa ulo. Pinakamalapit na kahawig nito ang walrus, pero hindi ito hayop na malamang na nakasalamuha ng mga san. Hindi ganong napansin noon ang Horned Serpent Panel. At noong 2024 lang, nagkaroon ng bagong pag-aaral na sumubok tukuyin ang hayop na iyon. Sabi ng mga eksperto, dapat ang likhang sining ay nagpapakita ng nilalang ng ulan. Sa kultura Khoi, ang mga san ay napupunta sa trance bilang bahagi ng mga ritual para sa ulan. Sa mga trance na ito, naglalakbay ang mga tao sa espiritual na mundo para hulihin ang mga nilalang ng ulan at ibalik sa mundo ng buhay. Pinaniniwalaang ang hayop na may pangil ay kabilang sa mga nilalang na ito, ngunit malamang hindi ito likha lang ng imahinasyon ng artista. Sabi ng mga mananaliksik, hindi katang-isip na nilalang ang nilalarawan ng mga san sa kanilang sining. May mga nilalang na pinagsamang hayop tulad ng ahas, aso o tao na may pangi.
Ngunit walang tiyak na hayop na pinagbabatayan na mahiwagang nilalang na may pangil. Walang nabubuhay na nilalang. Matagal nang extinct ang Dicynodont at nabuhay ito noong panahon ng mga dinosaur. Ninuno ito ng modernong mammal, ngunit mas kahawig ng mga reptilian na mayani noon. Nabuhay rin sila sa isang lugar na ngayon ay tinatawag na South Africa. Maraming fossil, kabilang ang Dicynodonts, ang natuklasan sa Karoo. Ang mga fossil ng nilalang na ito ay matatagpuan malapit sa Horned Serpent Panel. Ayon sa mga mananaliksik, ang misteryosong nilalang ay kahawig ng maaring isipin ng isang tao na hitsura ng Dicynodont batay lang sa mga labi nito na naging fossil. Ang mga tuldok sa nilalang ay maaring tumukoy sa mga umbok sa mumipikadong balat na umabot hanggang sa makabagong panahon. Kung Dicynodont nga ito ang unang kilalang paglalarawan nito. Ang Dicynodont ay unang inilarawan ng agam noong 1845. Ang palatandaan sa mga kalasag sa rock art ay nagtatakda ng petsa ng likhang sining sa pagitan ng 1821 at 1835, kaya mas nauna ito kaysa sa pagkakatuklas. Kahit may matibay na argumento, hindi pa sigurado kung ang ipinapakitang nilalana ay ang extinct na hayop. Wala pang ibang halimbawa ng nilalang na may pangil sa likhang sining ng Sed, pero maaaring matuklasan pa ito sa hinaharap. Si Haring Louis, ang ika-16 ng Pransya, ay nagkaroon ng titulong iyon sa edad na 19 lamang matapos pumanaw ang kanyang ama. Nagpakasal sila ni Marie Antoinette noong 15 siya, at dahil sa ilang bagay sa pagsasama nila, naging sobrang mahiyain at naapektuhan ang kumpiyansa niya sa sarili. Lumaktaw tayo sa Hulyo ng 1789 at ang pagsalakay sa Bastille na siyang nagpasimula ng Rebolusyong Pranses. 3 buwan ang lumipas, sinalakay ng galit na tao ang Versailles, kaya napilitan ang pamilya ng hari na tumakas at lumipat sa Tuileries Palace para mabuhay. Ligtas silang nakarating pero agad silang napagod sa pagkakakulong sa palasyo at naramdaman nilang parang bilanggo, hindi maharlika. Nagpasya silang kailangan nilang makaalis ng Paris sa kahit anong paraan. Habang tinalikuran na siya ng mga taga-Paris, naniwala si Louis na tatanggapin pa rin siya ng mga tao sa probinsya bilang hari. Kaya nagpasya siyang lumipat sa Montmedy. Tiwala siyang puprotektahan sila ng mga sundalong pinamumunuan ng loyalistang opisyal. Si Axel Fersen, opisyal na Suweko na tapat kay Marie Antoinette, ang nagplano ng kanilang pagtakas na tinawag na Flight to Varennes. Noong hating gabi ng Hunyo 20, 1791, sinimulan nila ang paglalakbay. Sinabihan si Louis na magsuot ng Americana at sombrero gaya ng suot ni Chevalier de Corny na dati nang bumibisita sa mag-asawa ng ilang beses bawat linggo. Ang kanilang mga anak ay pawang nakasuot ng damit pambabae at ang governess na sasama sa pamilya ay sinabihang umakto na parang isang aristokratang Ruso. Si Marie Antoinette ay magpapanggap bilang governess na nakaitim, habang si Louis naman ay magpapanggap na taga-silbi ng grupo. Ang hari at reyna ay maglalakbay sa magkahiwalay na karwahe, habang ang iba ay gagalaw ng mabilis gamit ang magagaan na karwahe. Tumanggi si Marie Antoinette at iginiit na dapat magkasama ang grupo sa paglalakbay. Paglampas sa mga gwardiya sa tarangkahan ng lungsod, sumama si Fersen sa kanila sa mabigat na karwahen hinihila ng 6 na kabayo. Nahuli na sila sa schedule para makipagkita sa mga sundawang magbibigay ng seguridad, kaya sinabi ni Louis kay Fersen na iwanan ang grupo. Habang naglalakbay, nagpalit sila ng kabayo para nituhin ang mga humahabol, pero nalaman pa rin ng National Guard ang pagtakas nila. Dahil ilang oras nang nahuhuli sa schedule ang convoy, inakala ng mga sundalo na kanselado na ang plano, kaya hindi na nagawa ang kanilang bahagi. Bukod dito, bumagal ang biyahe ng grupo at nang masira ang harness ng karwahe, lalong natagalan ang pagkaantala. Habang nagpapalit ng kabayo, naisip ni Louis na makipag-usap sa mga lokal at nakilala siya. Ipinadala ang balita sa kanilang ruta at nang mahinto sila, nakilala ng postmaster na si Jean-Baptiste Drouet, sina Louis at Marie Antoinette. Nagpadala siya ng balita sa Varennes.
Pagdating ng grupo, nakilala ng matandang lalaki ang hari at kusang Yumuko na nagtakda ng kapalaran nila ng reyna magpakailanman. Pareho silang inaresto at nilitis dahil sa pagtataksil at pagkatapos ay napatunayang nagkasala at dahil sa hindi magandang pagkakataong ito ng mga pangyayari, hindi na sila muling nakalaya. Ang Kuiper Belt ay isa sa mga misteryosong lugar sa solar system. Dito nagmumula ang marami sa mga kometang dumadagsa papunta sa araw. Matatagpuan din dito sina Pluto, Eris at iba pang mga planetang unano. Patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang singturon ng mga bagay sa dulo ng ating solar system. Ngunit may tanong na di pa nasasagot. Bakit dito ito nagtatapos? Ang pag-aaral sa Kuiper Belt ay tumulong sa siyentipiko na maintindihan ang pagbuo ng solar system. Nagsisimula ang singsing ng mga nagyayalong katawan sa orbit ni Neptuno, 30 astronomical units mula sa araw. Noong unang panahon ng solar system, ang mga bolang yelo at bato, pati na si Neptuno at ibang higanting planeta ay mas malapit sa gitna. Dahan-dahan lumayo sina Jupiter at Saturn sa araw, kaya mas napalayo pa sina Uranus at Neptuno. Sa huli, nanatili si Neptuno sa kasalukuyang orbit, pero naapektuhan nito ang mga orbit ng mga bagay sa Kuiper Belt. Ang iba ay napunta sa panloob na bahagi ng solar system kung saan naging mga kometa o bumangga sa mga planeta. Ang iba ay itinapon palayo para bumuo ng malawak na singsing sa paligid ng mga planeta. Ang Kuiper Belt ay mga 20 astronomical units ang lapad, ngunit lagpas 50 AU mula sa araw, kakauti na lang ang natuklasang bagay. Nakakagulat ang pagbaba. Sabi ng mga siyentipiko, hindi ito ang inaasahan at wala ring ganito sa ibang solar system. Madalas mas malayo ang debris field pero hindi sa belt na ito. May ilang posibilidad kung ano ang maaring naging sanhi ng tinatawag na Kuiper Cliff. Maaring ang cliff ay dahil lang sa kakulangan ng obserbasyon. Nagpadala ang mga siyentipiko ng mga satellite sa Kuiper Belt at patuloy na may bagong impormasyong bumabalik sa daigdig. Ngunit ito ay malayo pa rin at sumasaklaw sa malaking bahagi ng kalawakan. Maaring wala pa tayong natutuklasan, ngunit sa dagdag na pananaliksik, mahahanap natin ang mga nawawala. Mas malamang na totoong pagbaba ito na dapat ipaliwanag. Isa sa paliwanag ay posibleng kulang ang materyales sa ganitong distansya. Tinatayang ang Kuiper Belt ay gawa sa mga materyales na natira mula sa pagbuo ng planeta. Posibleng limitado lang talaga ang dami ng natirang materyales, kaya paliwanag ito kung bakit numipis. Taliwas ito sa ipinapakita ng mga modelo tungkol sa anyo ng solar system. Maaring kakaiba lang talaga ang solar system natin kumpara sa iba. Mas interesante ang teoryang baka may isa pang katawang pangkalawakan na dapat sisihin. Matagal nang may teorya ang mga siyentipiko tungkol sa planet Siam sa labas ng Kuiper Belt. Maraming malalaking bagay sa Kuiper Belt ay may kakaiba o nakatagilid na orbit kumpara sa iba sa solar system. Isa sa mga paliwanag ay posibleng may isa pang katawang may masang tulad ng planeta na umiikot sa madilim na labas ng solar system. Ang laki ng bagay na ito ay nakadepende kung saan eksakto ito umiikot. Maaring kasing liit ito ng Mars, pero may posibilidad din na mas malaki pa ito kaysa sa daigdig. Pero ang isang bagay na ganito kalaki ay hindi lubos na makakapagpaliwanag ng biglaang pagbaba. Maaring may marami pang bagay na kasing bigat ng planeta na di pa natutuklasan. Isa sa mga ito ay mas kahawig ng mga kilawang ice giant kaysa sa Earth. Kung si Neptune ang dahilan ng panloob na hangganan ng Kuiper Belt, posible namang ang planetang X ang sanhi ng panlabas na hangganan. Ang pag-atake sa Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941 at 41 ay isang malaking sorpresa kahit na inaasahan ng intelihensya ng US ang posibilidad ng pag-atake. Nagpasya ang mga opisyal ng US na sa Timog Silangang Asya gagawin ang pag-atake. Marami sa atin ang inisip na walang babala ang pag-atake, pero sa totoo lang, maraming babala ang ipinadala, ngunit hindi ito nakarating dahil sa sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari. Bago ang pag-atake, nakipag-alyansa na ang Hapon sa Alemanya.
Tinangkang manatiling neutral ng US sa ikalawang digmaang pandaigdig at pinanatili pa ang ugnayang diplomatiko sa Japan. Nalagay sa panganib ang neutralidad ng US nang marinig ni Embahador Max Bishop na una sa Osaka at sumunod sa Tokyo ang balitang may nakaambang pag-atake sa US, lalo na sa Pearl Harbor. Hindi alam ni Bishop na nagsisimula pa lang ang plano at magaganap ang pag-atake matapos ang 11 buwan. Naisip niyang kailangan niyang kumilos gamit ang impormasyong nakuha niya. Ibinunyag niya kalaunan na nakuha niya ang impormasyong ito mula sa ministro ng Peru na natural lamang na piniling wag ibunyag ang kanyang mga pinagkunan. Dagdag pa niya, atake lang ang Japan kung papasok ito sa digmaan laban sa US. At dapat siguraduhin ni Bishop na tama ang impormasyong ito bago siya kumilos. Nakipag-ugnayan siya sa ilang mamamahayag na nagbabalita sa sigalot sa Japan at kinumpirma nilang may ganitong planong binubuo. Ipinasa niya ito kay Ambassador Joseph Grew na nagpadala ng telegrama sa Amerika upang subukang pigilan ang pag-atake. Sinabihan si Bishop na bumalik sa Washington at habang kapunta siya roon, dumaan muna siya sa Hawaii kung saan nakipag-ugnayan siya sa mga sundalong nakatalaga sa Pearl Harbor. Nalaman niyang araw ginagawa ang reconnaissance flight dahil di nakakakita ang piloto sa gabi. Nagsimula siyang mangampanya para madagdagan ang mga ito. Mahigit 1 taon, hindi pinansin ang kanyang pakiusap, kaya nagganap ang inaasang pag-atake na nagdulot ng masamang resulta. Opisyal nang sasali ang US sa digmaan na tatagal pa ng 4 na taon. May iba pang salik na sanay nakapigil o nakabawas sa pag-atake, tulad ng malaking grupo ng eroplano na namataan papagapit sa daungan. Isang ulat ng pagkakita ang ipinadala sa Fort Shafter, ngunit hindi ito pinansin ni Teniente Kermit Tyler. Iniisip niyang mga bomber na B-17 ng US lang yon na bumalik mula sa paglipat. Na-decode na ang Japanese Purple Code at alam ng malapit na ang digmaan kontra Estados Unidos, pero hindi pa rin natukoy ng US Codebreaker kung saan ang pag-atake. Bukod dito, may nakita ring Japanese submarine 4 na milya mula sa daunan at pinalubog ito. Ngunit hindi ito itinuring na seryosong banta kaya walang karagdagang aksyon. Pinaniniwalaan na kung ang mga babalang ito ay naipadala at seryosong pinansin, sana ay nakapaghanda para sa pag-atake at maaaring naging iba ang kinalabasan ng mga pangyayari nung araw na iyon. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag mo ring kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Pero ako nga pala si Top 5 Unknowns at magkikita-kita tayo sa susunod.